Soy, ang videong ito ay tungkol sa isang leader ng isang community na LGBTQ na kung saan ay hindi raw niya nagugustuhan ang pangkekengkoy na ginagawa sa kanya sa internet. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ng ating legal team kung paano tayo mag-proceed from this point on. Mas hindi para sa akin, alam nyo, kundi para dun sa mga katulad ko na mga naging survivors ng stroke o kaya naman ay mga kapwa PWDs na ginagamit yung aming disability bilang katatawanan. At napakasakit ito kasi hindi nila alam kung gaano katindi yung pinagdaanan namin dun sa medical episode halimbawa ng stroke para makasurvive at ng aming mga pamilya. Makikita nyo ho dito na yung mukha niya ay ginawa ng isang art. Ngunit ang bibig ng art ay hindi naaayon sa tunay na anyo nitong taong ito. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ng ating legal team kung paano tayo mag-proceed from this point on. That's why tinatawag niya ito o nilalabelan niya ito na parang isang bully o bullying ang ginagawa sa kanya. Kaya naman, gumagawa siya ng hakbang para mapatigil ito o masampahan ng kaso o kung anumang action ang pwedeng gawin doon sa gumawa ng art. Ngayon, ang question dito sa video na to mga soy ko is hanggang saan nga ba dapat o pwede ang kantsawan sa ganitong usapin, no? Ano po ang inyong masasabi dun sa mga may pananaw po na, well, political figure ka or even mga artista, for example, fair game kayo sa mga political satire na ganito, including physical characteristics po, no? Where should you draw the line between political satire and ano ba ang tawag dun, pambabastos? Kasi kung matatandaan ninyo mga soy, nag-trending ako 3 days ago tungkol sa community nila na kung saan sinasabi ko sa video ko na hindi ko tanggap yung ideya nila na kung ano-ano man at ayoko din na pinapasa ito sa utak ng kabataan. At against ako sa prinsipyo nila, against ako sa kababuyan nila, hindi yan pinapaboran ng religion ko. Yeah. At wala akong pakialam kung ma-offend yung community nila, I don't give a shit. Kasi naniniwala si Soy Sadao ng ganyang klase ng pag-iisip ay isang uri ng sakit sa utak. Example, fair game kayo sa mga political satire na ganito, including physical characteristics po, no? Where should you draw the line between political satire and ano ba ang tawag dun, pambabastos? Yes, and this is outright cruelty and discrimination. So, tanggap naman natin na tayo ay mga political figures, public figures, and we welcome criticisms, we welcome feedback, we welcome those who disagree with us. Pero ito kasi nangyari talagang it crossed the line. Ang ginamit na talaga na weapon, na weaponize yung ating pagiging stroke survivor, yung asymmetry ng aking mukha, yung tawag nga nila yung pagiging niwi ko. Para gawing katatawanan. At hindi lang ito tungkol sa akin kasi this is about everyone na mayroong similar characteristics. Mga kapwa ko stroke survivors na hindi rin pantay yung mukha because of the asymmetry as a result of the stroke. O kaya naman mga PWDs na mayroong physical disability na ginagamit na katatawanan at ginagawang dahilan para kutyain at salawalain yung kanilang pagkatao. No? Kasi para sa akin, ang normal lang na gender mga soy ko is male and female at dalawa lang. At kung ikaw ay lalagpas dyan, bahala ka sa buhay mo pero wag mo nang hawaan yung ibang kabataan o impluwensyahan. I-keep mo na lang sa sarili mo. Yun ang aking stand. Na kung saan, pinaliguan ako ng bash ng maraming tao at kung ano-anong masasakit na salita ang pinagsasabi sa akin. Pero syempre, si Soy Sadao ay isang hindi pikunin. That's why, hindi ako gumawa ng kahit anong aksyon. At tinanggap ko lang ang kanilang mga opinyon. Ano nga bang masama sa sinabing opinyon ni Soy Sadao tungkol sa community nila? Eh yun ang aking paniniwala. Pero dito sa video niya sa TV, parang ayaw niyang tanggapin yung pangkakantsaw sa kanya. No? Sa mga soy ko, no, gusto ko lang linawin sa inyo na sila rin ho ay malakas mangkantsaw. Malakas sila magsabi ng mga masasakit na salita. Pero bakit parang pag sila ang nababatuhan, hindi nila matanggap? At kung ano-ano pang card ang binabato nila. Ngayon, kakampihan ko siya sa part na hindi naman talaga maganda na pagtawanan ninyo yung kapansanan niya. Especially siya ay survivor sa isang sakit, no? O na-survive niya yung isang malubhang sakit na dinaanan niya.
kahanga-hanga yun, okay? Pwede tayo magbatuhan ng paniniwala natin, pero wag nyo na siyang kutsain doon sa part na yun kasi sensitive yun sa kanya at nakikita ko rin yun, okay? Tratuhin nyo rin siyang tao sa tao na lang, okay? So doon ko na yung tatapusin. Kayo mga soy, anong masasabi ninyo sa video na to? Okay lang ba na maglaitan kayo sa Facebook o ano? Kayo mga soy, anong masasabi nyo sa video na to? Comment down below. Mahalaga sa akin ang mga komento ninyo.